Sa nakaraan nating kabanata, ating nasaksihan kung paano nagawang mapatalsik ni Leon ang Fire Dragon King na si Constantine gamit lamang ang isang malakas na sipa. Dahil sa ginawa ni Leon, nakaramdam ng matinding galit si Constantine at napilitan siyang bumalik sa kanyang tunay na anyo upang seryosong labanan si Leon hanggang kamatayan. Sa pagpapatuloy ng ating kabanata, isang napakalakas na fire breath ang pinakawala ni Constantine patungo sa kinaroroonan ni Leon. Ngunit ang ating bida ay walang kahirap-hirap na naiwasan ang bawat pag-atake ng Dragon King. Dahil sa napakabilis na paggalaw ni Leon na tila kidlat, halos hindi man lamang siya nahirapan na umiwas sa sunod-sunod na pag-atake ni Constantine. Ngunit sa hindi inaasahan ni Leon, bigla na lamang lumitaw sa kanyang yulunan ang dambuhalang paa ni Constantine. Sa halip na matakot, mabilis na tumalon si Leon paitaas upang makaiwas sa napakalakas na yabag ng Dragon King. Dahil sa tindi ng pag-atake ni Constantine, nagkawasak-wasak ang lupang kanyang tinapakan. Samantala, sinamantala naman ni Leon ang pagkakataon. Mabilis siyang nag-ipon ng napakalakas na lightning energy sa kanyang kamao at agad na ginamit ang kanyang S-rank lightning magic. Sa sumunod na sandali, buong lakas niyang sinuntok ang Dragon King sa katawan. Sa isang iglap, nabalot ng napakalakas na kuryente ang buong katawan ni Constantine. Dahil dito, napasigaw siya sa matinding sakit na kanyang naramdaman habang patuloy na dumadaloy ang kidlat sa kanyang katawan. Dahil sa napakalakas na pag-atake ni Leon, kahit nahihirapan si Constantine ay hindi niya maiwasang mapaisip kung paano nagawang magtaglay ng isang tao ng ganoong kalaking kapangyarihan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Crimson Dragon King Constantine na isa palang napakalaking banta si Leon sa buong Fire Dragon Clan. Sa sumunod na tagpo, biglang nagulat si Leon nang mapansin niyang may isang napakalakas na apoy na mabilis na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Mula sa himpapawid, makikita nating mabilis na nag-counterattack si Constantine. Nagpakawala siya ng isang fire breath bilang panggulo sa galaw ni Leon. Habang isinasagawa ang kanyang pag-atake, sinabi ni Constantine sa kanyang sarili na hindi niya maaaring hayaang mabuhay pa si Leon. Batid niyang kapag pinabayaan niya ang taong iyon, maaaring tuluyang malipol ang buong angkan ng Fire Dragon Clan. Makalipas ang ilang sandali, isang napakakapal na usok ang bumalot sa buong paligid. Dahil dito, tuluyan nang nawala sa paningin ni Constantine si Leon mula sa kanyang kinatatayuan. Nang unti-unting hamupa ang usok, nakaramdam ng matinding inis ang Dragon King nang mapansing wala na si Leon. Napatanong siya sa kanyang sarili kung saan nagpunta ang kanyang kalaban. Ngunit habang siya ay nag-iisip, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang may mapagtanto siya. Sa isang iglap, mula sa kanyang tagiliran ay nakaramdam siya ng napakalakas na enerhiya kaya agad siyang napalingon. At doon ay nakita niya ang ating bida na muling nag-iipon ng napakalakas na lightning magic. Habang patuloy na iniipon ni Leon ang kanyang kapangyarihan, sumigaw siya ng malakas at sinabi kay Constantine na nangako siya sa kanyang asawa na si Rosvice na kahit ano pa ang mangyari, paprotektahan niya ito pati na rin ang kanilang mga anak. Samantala, mula sa gilid ng palasyo ay tahimik na pinapanood ni Naman at Noah ang matinding labanan. Narinig ng dalawang batang prinsesa ang sinabi ni Leon, kaya lalo silang napahanga sa kanilang ama. Lalo na nang makita nila ang napakalakas na lightning energy na bumabalot sa kanyang katawan. Sa loob naman ng silid ng palasyo, patuloy na nilalabanan ni Rosvice ang matinding sakit ng kanyang panganganak. Patuloy siyang hinihikayat ng nurse na ipagpatuloy ang pag-ir dahil malapit nang lumabas ang sanggol. Samantala, sa lugar ng labanan, mabilis na nag-ipon si Leon ng lightning energy sa kanyang mga paa bago siya malakas na tumalon paitaas. Pagdating sa himpapawid, muli niyang inipon ang kanyang lightning magic sa kanyang kamay. Sumigaw siya ng buong lakas at ipinahayag na ibubuhos na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Hindi naman agad nakapag-react si Constantine dahil sa napakabilis na pagkilos ni Leon. Sa sumunod na sandali, lumikha si Leon ng isang napakalakas na lightning sword gamit ang kanyang lightning magic. Hindi na niya pinalampas ang pagkakataon. Buong lakas siyang sumigaw habang sinasabi ang mga katagang, "Tikman mo ito, Constantine. Tingnan natin kung mabubuhay ka pa." Lightning Sword Magic Transformation. Hindi rin nagpatalo si Constantine. Mabilis siyang nag-ipon ng napakalaking fireball sa kanyang bibig upang salubungin at kontrahin ang paparating na pag-atake ni Leon.
Makalipas lamang ang ilang segundo, nagbanggaan sa himpapawid ang napakalakas na fire magic at lightning magic. Ang kanilang naglalakihang kapangyarihan ay nagdulot ng matinding pagsabog na yumunig sa buong paligid. Habang nagbabanggaan ang dalawang napakalakas na kapangyarihan sa himpapawid, isang masayang balita naman ang naganap sa loob ng palasyo. Masayang ngumiti ang nurse na nag-aasikaso kay Rosvisa at sinabi nitong matagumpay nang naipanganak ang sanggol. Pagkatapos nito, maingat niyang iniabot kay Rosvisa ang ikatlong anak nila ni Leon, isang napakagandang sanggol na may kulay rosas na buhok. Makalipas ang matinding labanan, sumapit na ang bukang liwayway at tuluyan nang natapos ang gabing puno ng bakbakan. Samantala, nakatayo si Leon habang tahimik na pinagmamasdan ang buong paligid habang unti-unting sumisikat ang araw. Sa kanyang tabi ay makikita ang napakalaking pugot na ulo ni Constantine, ang Fire Dragon King. Naliligo ito sa dugo at wala ng buhay. Habang nakatitig si Leon sa kanyang tinalong kalaban, sinabi niya kay Constantine na tulad ng kanyang ipinangako, ipinakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, isang lakas na kahit ang makapangyarihang Dragon King ay hindi nakaligtas. Makalipas ang ilang sandali, biglang dumating ang ilang Silver Dragon mula sa likuran ni Leon. Isa sa kanila ang pinuno ng mga mandirigmang namamahala sa digmaan. Agad itong lumuhod bilang paggalang kay Leon bago nagbigay ng ulat tungkol sa naging resulta ng labanan. Ayon sa kanyang ulat, mabilis na tumakas ang natitirang mga Red Dragon nang makita nilang napatay na ang kanilang hari, si Crimson Fire Dragon King Constantine. Dagdag pa niya, ang iba pa nilang mga mandirigma ay agad na umikot patungo sa likuran ng bundok upang tiyaking wala nang natitirang banta sa teritoryo ng Silver Dragon Clan. Samantala, isa pang Silver Dragon ang mabilis na lumapit kay Sherry upang tulungan siya. Nag-aalala itong sinabi kay Sherry na magtiis lamang ng kaunti pang sandali dahil paparating na ang mga medical team upang gamutin ang mga sugatan. Pagkatapos nito, nagsalita si Leon at iniutos na huwag nang habulin pa ang mga tumakas na Red Dragon. Sa halip, inutusan niya ang lahat ng mandirigmang may lakas pang lumaban na tumulong sa mga sugatan. Sinabi rin niyang ang pangunahing layunin nila ngayon ay bumuo ng mga rescue team upang hanapin at iligtas ang lahat ng mga survivor. Pagkatapos ay muling nilingan ni Leon ang pugot na ulo ng Dragon King at sinabi, "Para naman sa ulo ng Dragon King na ito, isabit ninyo ito sa hangganan ng ating teritoryo. Hayaan ninyo itong maging babala sa lahat ng Dragon Clan na magtatangkang sumalakay sa atin. Ito ang magiging kapalaran ng sinumang pipiliing makipagdigma sa Silver Dragon Clan." Pagkatapos marinig ang utos na iyon, bahagyang napabuntong hininga ang isang babaeng Silver Dragon at hindi mapigil ang sabihin na hindi niya inaasahang ganoon pala kalakas ang kanilang hari na si Leon. Dahil sa sinabi nito, napangiti si Leon at pabirong nagtanong kung gusto ba nito ng kanyang autograph. Mabilis namang umiling ang babaeng dragon at sumagot, "Salamat na lang, Your Majesty. Hindi na po ako interesado. Baka magalit pa sa akin ang ating reyna." Natawa ng bahagya si Leon sa naging sagot nito. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad habang sinasabing iiwan na niya sa kanila ang paglilinis ng lugar at ang iba pang natitirang gawain. Mabilis namang yumuko ang babaeng dragon bilang pagsunod sa kanyang utos. Habang naglalakad si Leon, nakita niya ang mga mandirigma ng Silver Dragon Clan na masayang nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Hindi pa rin sila makapaniwala na nagawa nilang mapagtagumpayan ang napakahirap na digmaan laban sa Fire Dragon Clan. Habang nagdiriwang ang lahat ng kanilang tagumpay, napahawak naman si Leon sa kanyang batok at napaisip. Doon niya naramdaman ang matinding pagod na bumabalot sa kanyang buong katawan. Unti-unti na ring bumibigat ang bawat hakbang na kanyang ginagawa. Habang naglalakad, napansin ni Leon ang mga mandirigma ng Silver Dragon Clan na nagbuwis ng kanilang buhay sa digmaan. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napaisip siya na ang magic power na ilang buwan niyang inipon ay tuluyan ng naubos sa matinding labanan. Malapit na ring maabot ng kanyang katawan ang limitasyon nito, kaya napagtanto niyang hindi nakatakataka kung bigla na lamang siyang mawalan ng malay anumang oras. Nang makarating siya sa harap ng silid ni Rosvisa, sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan pa niyang tiisin ang matinding pagod na kanyang nararamdaman. Kailangan pa niyang makita ang kanyang asawa at mga anak. Ngunit bago niya buksan ang pinto, hinawakan niya ang kanyang mukha at napansing may mga talsak ng dugo sa kanyang katawan at kasuotan.
Agad niyang naisip na kapag nakita siya ng kanyang mga anak sa ganoong kalagayan, malamang ay matatakot ang mga ito. Dahil dito, nagpa siya muna siyang maligo at magpalat ng malinis na damit. Makalipas ang ilang oras, dahan-daang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Leon na nakasuot na ng malinis na kasuotan. Agad naman siyang nakita ng kanyang dalawang anak na tuwang-tuwang sinalubong ang kanilang ama. Mabilis na tumakbo si Noah at Noah papunta kay Leon at mahigpit siyang niyakap. Masayang sinabi ni Noah na nakita nilang magkapatid kung paano natalo ng kanilang ama ang masamang Dragon King. Sumunod namang nagsalita si Mon. Papa, sobrang cool mo. Dahil sa sinabi ng dalawa, hindi napigilan ni Leon na mapangiti. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Mon. Pagkatapos ay sinabi ni Mon na ang kanyang papa ang ikalawang pinakamalakas na taong kilala niya. Napangiti si Leon at pabirong nagtanong. Kung ganoon, sino naman ang number 1? Mabilis na lumingon si Mon sa kama kung saan mahimbing na nakahiga si Rosvisa habang yakap ang kanilang bagong silang na sanggol. Itinuro niya ang kanyang ina at buong kumpiyansang sinabi, si Mommy ang pinakamalakas. Kasi kapag galit si Mommy, wala kang magawa, Papa. Palagi kang sumusunod sa lahat ng sinasabi niya. Narinig iyon ni Leon at napangiti na lamang. Habang pinagmamasdan niya si Rosvisa na mahimbing na natutulog habang yakap ang kanilang bagong silang na anak, napaisip siya. Tama ang anak ko, si Rosvisa ang pinakamalakas. Siya lamang ang babaeng nagawang paamuin ng isang taong katulad niya. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang nagising si Rosvisa. Una niyang tiningnan ang sanggol na nasa kanyang mga bisig bago siya napangiti. Babae nga ang ating anak. Pagkarinig niyon, masayang ngumiti si Leon at sumagot. Tama ka, mahal. Babae ang ating ikatlong anak.